King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 577. Pagtaas ng paglilinang. Sa palagay ko ay napasok na natin ang isang kawan ng walang limitasyong mga balyena sa karagatan. Nanginginig sa takot ang mga anit ng lahat sa loob ng barko. Sa kailaliman ng karagatan, ang bawat aura ay kumakatawan sa isang maalamat na walang limitasyong balyena sa karagatan. Karamihan sa mga balyena na ito ay mature na at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan ng bawat isa sa mga normal na soberano. Ang kombinasyon ng napakaraming mga balyena ay sapat na upang punatin ang mga kaluluwa ng mga eksperto sa mga piraso. Huminga ng malamig ang lahat. Pang! 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 Ang kalabog ng kanilang mga tibok ng puso ay napakalinaw sa loob ng barko. Tanging isang tao sa Void God Realm ang makakatakas ng hindi nasaktan. Kahit na ang Great Origin Core Realms ay mamamatay. Nanginag ang puso ni Zhao Fang. Mayroong ilang iba pang mga balyena sa grupo na kasing lakas ng isa sa kanila. Ang malalaking balyena na ito ay may malakas na puwersa ng buhay, at kahit ang mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay hindi makakalaban sa kanila ng direkta. Sa sitwasyong ito, walang nagawa si Zhao Fang kundi itago ang kanyang aura. Gulo-gulo-gulo. Dumaan ang balyena sa karagatan at nagpadala ng malalakas at malalalim na tunog habang binabati nito ang iba pang mga balyena sa malapit. Ang mga puso ng lahat sa loob ng barko ay nanginag, at ang mga apoy sa Skeletal Division Leaders Eye Sockets ay hindi mapakali. Hindi pa ito dumanas ng gayong nakakapangilabot na karanasan kahit noong panahon ng Scarlet Moon Demonic Religion. Bigla. Woo! Isang malakas na aura ang nagmula sa kailaliman ng karagatan na naging dahilan ng pag-freeze ng Heaven Earth Yuan Chi. Sa sandaling iyon, ang bawat balyena ay nanginginig at nakayuko ng may paggalang. Maging ang balyena na lumamon sa kanilang barko ay bahagyang nanginginig, hindi maitago ang pagkamangha at paggalang sa puso nito. Maaaring ito ay isang Void God Realm Whale. Si Zhao Fang at ang mga kasama ay hindi makapag-isip ng maayos dahil sa pressure sa kanilang mga kaluluwa. Minsang naramdaman ni Zhao Fang ang aura ng isang Void God Realm sa Purple Saint Ruins, ngunit ang aura na ito ay mas malinaw. Ang aura na ito ay malamang na isang walang limitasyong Ocean Whale King. Nanginag ang katawan ni Lulan Jishui, at gumugol siya ng maraming enerhiya para lang magsalita. Walang limitasyong Ocean Whale King. Ang Heaven Earth Yuan Chi at ang agos ng karagatan ay nagyelo saglit. Ang katawan ng hari ng balyena ay berde, at mayroon itong mga halamang tumutubo sa ibabaw ng katawan nito. Casual na binuksan ng Whale King ang kanyang mga mata at iniskan ang paligid nito, na naglabas ng isang napakagandang aura. Ang walang limitasyong Ocean Whale King ay tiyak na nakarating sa Void God Realm. Bilang isang hayop ng karagatan, ang laki nito ay napakalaki. Ito ay dapat na isang mas mataas na anyo ng buhay. Maging ang kaluluwa ni Zhao Fang ay pinigilan. Sa puntong ito ng oras, lahat ay hindi makahinga. Hindi sila nang ahas na gamitin ang kanilang spiritual sense, at maging ang kanilang mga iniisip ay pinigilan. Gayunpaman, naramdaman nilang lahat ang hari ng balyena. Shua! Ang mga mata ng hari ng balyena ay nag-scan sa grupo ng mga balyena, at ang paningin nito ay dumaong sa balyena na naglalaman ng Zhao Fang at kasama niya sa loob ng ilang sandali. Hindi maganda. Nararamdaman ng lahat sa loob ng barko ang titig ng hari ng balyena. Lalong lumakas ang pressure sa kanilang mga kaluluwa, at parang madudurog sila anumang sandali. Pang! 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 Bumilis ang puso ng lahat at halos lumundag sa kanilang mga lalamunan. Gayunpaman, saglit lang nanatili sa kanila ang tingin ng Whale King bago tumalikod. Ho! Ang lahat sa loob ng barko ay nagpakawala ng mahabang hininga. Plop! Plop! Ang isang pares ng mga mandaragat ay nahulog sa lupa, at ang likod ni Zhao Fang ay basang-basa sa malamig na pawis. Wala silang pagkakataon laban sa isang Void God Realm King. Naramdaman na tayo ng haring balyena na iyon, ngunit wala itong nagawa. Napaisip si Zhao Fang. Ang lahat sa loob ng barko ay malinaw na naramdaman ang titig mula sa hari ng balyena, ngunit wala itong nagawa. Mukhang wala talaga itong pakialam sa kanila. Marahil ang mga tao sa loob ng isang balyena ay hindi isang bihirang tanawin. Nakuha ko.
Ginawa ng Skeletal Division Leader ang lahat para mapanatili ang kalmado nito. Ang hari ng balyena ay masyadong nakakahiya para mang-abala sa atin. Sa mata nito, langgam lang tayo. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang lahat at napuno ng saya. Ang hari ng balyena ay isa sa pinakamalakas na nilalang sa walang limitasyong karagatan. Sa mga mata nito, maging ang mga soberano ay mga langgam. Higit pa rito, si Zhao Feng at ang kumpanya ay nilamon na ng isa sa mga nasasakupan nito. Habang sila ay puno ng saya, hindi rin nila maiwasang makaramdam ng pait at lungkot. Kailan pa sila naging masaya sa pagiging mahina? Kung si Zhao Feng at ang kumpanya ay nasa mataas na lugar, maaaring mahuli nila ang atensyon ng hari ng balyena, at maaaring mag-iba ang sitwasyon. Gulo-gulo-gulo. Lumangoy ang balyena na sinasakyan nila at nakahanap ng matutuluyan. Habang natutulog ang balyena, tumaas talaga ang asido sa halip na bumaba, tinatakan ang Blue Lightning Sea Sky ship sa tiyan nito. Naghinala si Zhao Feng na ang kaharian ng asid na ito ang ruta ng pagtunaw ng balyena. Makalipas ang isang oras, mahimbing na nakatulog ang balyena, at nawala ang malakas na aura sa harapan. Kadalasan, natutulog ang walang limitasyong mga balyena sa karagatan. Lalabas lang sila at maghahanap ng makakain kapag nagising na sila. Paliwanag ni Lulan Jishui nang medyo gumaan ang pakiramdam niya. Natahimik ang grupo. Ang barko ay maaaring tumagal lamang ng 2 o 3 buwan ng higit pa. Pagkatapos nito, ang barko ay matutunaw. Kapitan, ano ang dapat nating gawin? Nagsalita si Lulan Jishui pagkaraan ng mahabang panahon. Maghintay, sabi ni Zhao Feng. Kahit na may kakayahan silang tumakas, hindi sila maglalakas loob na gawin iyon. Bukod sa napapaligiran ng isang sangkawan ng walang limitasyong mga balyena sa karagatan, mayroon ding haring balyena ng Void God Realm. Kaya naman, mas mabuting wala na lang. Higit pa rito, ang lakas ng labanan ng balyena na kumain sa kanila ay hindi talaga isang bagay na maaari nilang labanan sa simula. Sa loob ng cabin ng kapitan. Ang aking cultivation ay umabot sa pinakamataas na True Lord rank. Ang nakatagong kapaligiran na ito ay mas angkop para sa paglilinang. Dahan-daang ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Ang pagpasok sa Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya, at ang kanyang bloodline at katawan ay lumakas. Maging ang kanyang source of true spirit at ang lilang kidlat ay naging mas dalisay. Sa mga tuntunin ng mental na enerhiya at katawan, si Zhao Feng ay maihahambing sa isang soberano. Siyempre, may distansya pa rin sa pagitan ng bone strengthening technique ng Skeletal Division Leader at ng sarili niyang katawan. Sa ganoong sitwasyon, ang cultivation ni Zhao Feng ay tataas ng napakabilis. Sa paglipas ng panahon, papasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm bawat ilang araw at sisipsip ng aura mula rito. Sa kasalukuyan, maaari siyang tumagal ng 9 na paghinga sa loob. Iyon ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Sa tuwing babalik siya, sisikapin ni Zhao Feng na sumipsip ng maraming aura hanggat kaya niya. Meow-meow. Hinigop ng munting pas ang magnanakaw ang bakas ng aura na lumabas. Hindi alam ni Zhao Feng, kung hindi dahil sa maliit na pas ang magnanakaw na sumisipsip ng aura na lumabas sa kanyang katawan, maaaring maistorbo ang hari ng balyena. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumisipsip sa bawat huling bit ng sinaunang aura, at sa tuwing gagawin nito, bahagyang manginig ang linya ng dugo ng munting magnanakaw na pusa. Gayunpaman, ang bloodline ng maliit na magnanakaw na pusa ay kakaiba at napakabagal na bumuti. Kahit si Zhao Feng ay hindi ito naintindihan. Sa wakas, pagkatapos ng 1 buwan ng paglilinang, isang malaking aura ang lumabas sa barko. Peak True Lord rank. Pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang aura na kumalat kung saan-saan. Sa sandaling ito, ang kalidad at laki ng kanyang pinagmumulan ng tunay na espiritu ay umabot na sa limitasyon. Ang Peak True Lord rank ay ang limitasyon ng 3 heavens of the True Spirit Realm. Nakalusot si Kapitan. Ang lahat ng mga mandaragat ay may naramdaman. Sa kabutihang palad, ang Blue Lightning Sea Sky ship mismo ay may kakayahang harangin ang mga pandama, at ang balyena ay nakatulog din ng napakalalim, kaya hindi ito nakakaramdam ng anumang kaguluhan mula sa mga maliliit na pantik na ito. Peak True Lord rank. Ito pa lang ang unang hakbang. Hindi tumigil si Zhao Feng sa paglilinang.
Sa nakalipas na buwan, 5 o 6 na beses na siyang pumasok sa Ancient Dream Realm, at mas lumakas ang kanyang katawan at bloodline. Kahit nakaka-rating lang niya sa Peak True Lord rank, napakatatag ng kanyang pundasyon. Ang kanyang kaluluwa, katawan, at layunin ay umabot na sa isang soberano. Nasa kanya pa nga ang tanging bagay na kulang sa kanya, Heaven Earth Yuan Chi. Nag-imbak siya ng maraming primal crystal stones sa kanyang interspatial ring, pati na rin ang iba't ibang mapagkukunan na nauugnay sa wind at lightning. Makalipas ang kalahating buwan, ang source of true spirit ni Zhao Fang ay naging mas malagkit, at ang azure na kulay ay napalitan ng mas maraming kulay purple. Higit pa rito, ang kanyang liquefied source of true spirit ay nagiging mas solid. Ang source of true spirit ni Zhao Fang ay nagsimulang maging higit na isang origin core. Ang origin core ay ang core ng sovereign, na nag-imbak ng lahat ng kanilang kapangyarihan, at ang kanilang true force ay magiging true yuan. Ang origin cores at true yuan ay parehong nalampasan ang sources of true spirit at true force. Siyempre, ang kalahating hakbang na origin core realm ay nangangahulugang kalahating hakbang na true yuan. Sa isang kisap mata, isa pang kalahating buwan ang lumipas. Ang katawan ni Zhao Fang ay nakabuo na ng kaunting kalahating hakbang na true yuan, at ang karamihan sa mga ito ay isang malabong purple na kulay, habang ang natitirang bit ay azure. Binabati kita, Master. Naabot mo na ang half-step origin core realm. Tumunog ang boses ng Skeletal Division Leader. Sa maikling panahon lamang ng 1.5 buwan, si Zhao Fang ay nakapasok sa pinakamataas na True Lord rank at pagkatapos ay ang half-step na origin core realm. Ito ay isang maladyos na bilis. Kahit na ang iba ay maaaring mabigla kapag narinig nila iyon, alam ng Skeletal Division Leader na ito ay dahil sa katotohanan na si Zhao Fang ay may matibay na pundasyon. Ang mental energy, kaluluwa, katawan, at bloodline ni Zhao Fang ay umabot na sa origin core realm. Ang tanging nakakaladkad sa kanya pababa ay ang kanyang paglilinang. Sa makatuwid, hindi kakaiba para kay Zhao Fang na agad na maabot ang kalahating hakbang na origin core realm kapag naabot ang pinakamataas na True Lord rank. Matapos maabot ang kalahating hakbang na origin core realm, hindi pa rin huminto si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 578. Pagkumpleto ng plano ng 100 Corps. Mula nang maabot ni Zhao Fang ang kalahating hakbang na origin core realm, ang kalahating hakbang na True Yuan ay ginawa ng kanyang source of true spirit at pagkatapos ay dahan-daang nagko-convert sa True Yuan. Ang source of true spirit sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay sobrang malagkit, at nagsisimula na itong tumigas. Sa sandaling ang source of true spirit ay ganap na pinatibay at nabuo ang origin core, ang kapangyarihan at lakas ng isang tao ay tataas ng husto. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay isang mahabang proseso. Sa tuwing nililinis ang kalahating hakbang na True Yuan ng isang tao, nagre-resulta ito sa isang maliit na tagumpay. Ito ang kinakailangan para sa pagtaas ng layunin ng enerhiya ng kaisipan at estado ng pag-iral. Kung ang antas ng enerhiya ng isip o estado ng pag-iral ng isang tao ay hindi sapat na mataas, ang proseso ng conversion ay magiging lubhang mabagal at maaaring umabot pa sa isang bottleneck. Ito ang dahilan kung bakit mayroong maraming half-step na origin core realms na natigil sa hadlang na ito sa loob ng 12-dosenang taon. Sa aking kasalukuyang bilis, magagawa kong maging isang soberano sa loob ng 3 o 4 na taon ng higit pa. Tinansya ni Zhao Fang, dahil sa kasalukuyang bilis ng conversion. Sa teorya, hindi magkakaroon ng bottleneck para sa kanya sa pag-abot sa origin core realm, na isa sa mga dahilan kung bakit ang bilis ng kanyang conversion ay mas malaki kaysa sa iba. Ang mga tao lang tulad ni Lu Tianyi at kumpanya na mula sa 2-star na sekta at may mga eksperto sa Void God Realm na tumutulong sa kanila ang maihahambing kay Zhao Fang. Sinadya ni Zhao Fang na pabagalin ang bilis ng conversion at higit na nakatuon sa pag-unawa. Kung mas malakas ang mga elemento at layunin ng isang tao, mas magiging malakas ang origin core kapag nabuo ito. Nakatuon si Zhao Fang sa pundasyon. Kapag ang pinagmulan ng tunay na espiritu ay naging origin core, ito ang magiging core ng cultivator, na naglalaman ng lahat ng kanilang pangunawa, kapangyarihan, at layunin. Halimbawa, ang source of true spirit ni Zhao Fang ay sumanib sa elemento ng wind lightning,
at ang iba't ibang cultivator na naglilinang ng iba't ibang mga diskarte ay magkakaroon ng iba't ibang antas ng pangunawa. Pinakamainam na palakasin ang aking mga elemento bago ganap na ma-convert ang kalahating hakbang na True Yuan. Mas mataas ang tingin ni Zhao Fang. Dahil hindi siya makakapasok sa Origin Core Realm anumang oras sa lalong madaling panahon nang walang tulong ng ilang bagay na lumalaban sa langit, mas mabuting maglakad sa landas ng isang elite. Sa loob ng kanyang isip, pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa Wind Lightning Stone Tablet at nagsimulang maunawaan ang Purple Destruction Wind Lightning. Mabilis na lumipas ang oras at lumipas ang isang buwan. Mas naunawaan ni Zhao Fang ang Purple Destruction Wind Lightning. Naintindihan niya ang 20 hanggang 30% nito. Sa katotohanan, mula nang umalis siya sa Purple Saint Ruan sa unang pagkakataon, ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang pamana ng Wind Lightning Emperor. Sa sandaling ito, ang Source of True Spirit ni Zhao Fang ay nalinis, at mayroon itong aura ng pagkasira sa loob. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad at ang isang kidlat ng hangin at kidlat ay nabuo ang isang Blade of Purple Destruction, na naglalaman ng isang siksik at purong aura ng pagkasira. Shua! Mabilis na inalis ni Zhao Fang ang Blade of Purple Destruction, ngunit kahit noon pa man, lahat ng tao sa barko ay nakaramdam na ng kapangyarihan ng destruction sa kanilang mga kaluluwa na nagpabagabag sa kanila. Maging ang puso ng Skeletal Division Leader ay tumalon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Si Zhao Fang ay hindi nakatuon sa pag-convert ng kalahating hakbang na True Yuan. Sa halip ay nakatuon siya sa pag-unawa. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-unawa ay ang labanan kapangyarihan ni Zhao Fang ay maaaring tumaas ng husto sa loob ng maikling panahon. Ang Blade of Purple Destruction na ito ay sapat na para banta ang mga normal na sovereigns. Nasiyahan si Zhao Fang. Naintindihan lang niya ang 20 hanggang 30% ng Purple Destruction Wind Lightning, kaya hindi ito dapat napakalakas, ngunit isang salik ang nagpapataas sa kapangyarihan ng destruction sa loob ng Purple Destruction Wind Lightning. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay nagbigay daan sa kapangyarihan ng pagkasira ni Zhao Fang na maging mas dalisay. Kahit na ang Wind Lightning Emperor mismo ay malamang na walang ganoong kalinis na antas ng pagkasira noong siya ay nasa antas ni Zhao Fang. Kahit na abala siya sa kanyang pangunawa, hindi nakakalimutan ni Zhao Fang na pumasok sa Ancient Dream Realm bawat 2 araw. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay ang pinakamalaking tulong ni Zhao Fang sa pagpapalakas ng kanyang katawan at bloodline. Ang kanyang bloodline ay 2 beses na kasing dalisay at makapangyarihan kaysa noong siya ay nasa Purple Saint Ruans. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay nagbigay daan sa bloodline ng isang tao na magbalik sa ninuno nito. Siyempre, ang epekto ay hindi walang limitasyon. Nang ang kanyang bloodline at katawan ay umabot sa isang tiyak na antas, ang epekto ng Ancient Dream Realm ay naging mas maliit at mas maliit. Upang ipagpatuloy ang bilis na ito, kailangan niyang sumipsip ng mas maraming aura mula sa Ancient Dream Realm. Leader ng Skeletal Division. Pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan sa 10,000 Ghost Pearl at siniyasat ang progreso ng 100 Corpse Plan. Master, kumpleto na ang plano ng 100 Corps. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay naglalaman ng pagmamataas. Ang plano ng 100 Corps ay sarili nitong mungkahi, at ngayon ay natapos na nito ang plano. Ang plano ng 100 Corps. Kumpleto na. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang saya sa kanyang puso. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, 100 sinumpaang Ghost Corpses ang nakatayong magkatabi, at lahat sila ay nasa pinakamataas na True Lord rank. Sa wakas ay kumpleto na. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Gumastos siya ng napakalaking mapagkukunan upang makumplito ang 100 Corpse Plan, kahit na karamihan sa mga mapagkukunang iyon ay nagmula sa Purple Saint Ruans. Masasabing, kung wala ang Forbidden Ground of 100 Graves, Purple Saint Ruans, o ang Skeletal Division Leader, hindi makukumpleto ang 100 Corpse Plan. Ang lahat ay umasa sa kapalaran. Ngayong kumpleto na ang 100 Corpse Plan, magiging mas malakas ang kapangyarihan ng Ghost Corps First Array. Ang Skeletal Division Leader ay mas nasa sabik kaysa kay Zhao Fang. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, naroon ang 2 maitim na pilak na makamandag na bangkay ng multo bukod sa daang sinumpaang bangkay ng multo.
Ang dalawang Dark Silver Ghost Corps na ito ay nanatili sa 10,000 Ghost Pearls sa loob ng mahabang panahon, at naabot na nila ang Half-Step Origin Core Realm. Mapapalakas ba ng aura mula sa Ancient Dream Realm ang mga Ghost Corpses? Biglang naisip ni Zhao Fang, ngunit ang kaisipang ito ay nawala kaagad. Maaari lamang siyang manatili sa Ancient Dream Realm nang wala pang 10 paghinga, at wala pa siyang sapat para sa kanyang sarili. Pagkalipas ng 3 araw, naiintindihan ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng kanyang bloodline at ng Ice Imperial Spear. Gu! Ang Blue Lightning Sky Ship ay biglang nagsimulang manginig. Ano ang nangyayari? Lahat ng nasa loob ng barko ay hindi makatayo. Gu! Gu! Nagising ang balyina at dahan-dahang lumalangoy. Kapitan, ang balyina ay natulog sa loob ng 2 buwan at dapat ay naghahanap ng makakain ngayon. Sabi ni Lulan Jishui, at ang mga mata ng lahat ay kumikinang sa pag-asa. Sa wakas nagising na ang malaking lalaki na ito. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang, at ang mabigat na bigat ay tila naalis sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya legal-inang sa lahat ng oras na ito ay ang maghintay sa sandaling ito. Tulad ng inaasahan, ang lahat ay napunta sa plano habang ang balyina ay lumabas upang maghanap ng pagkain. Kung mananatili ang balyina sa kawan, gaano man kalakas si Zhao Fang, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman. Ang sangkawan ay naglalaman ng higit sa 100 walang limitasyong mga balyina sa karagatan at isang hari ng balyina sa Void God Realm. Ang pagsisikap na gawin ang anumang bagay sa sitwasyong iyon ay kapareho ng paghahanap ng kamatayan. Ito na ang ating huling pagkakataon habang ang balyina ay nangangaso. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Ang walang limitasyong mga balyina sa karagatan ay matutulog ng mahabang panahon pagkatapos bumalik mula sa pangangaso, at ang Blue Lightning Sky Ship ay hindi na makakatagal pa. Gulo-gulo. Ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay nagsimulang sumingil sa kailaliman ng karagatan. Sa laki, ang balyina na ito ay umabot ng 10 milya. Isa ito sa malalaking hayop sa karagatan. Sa pagharap sa huling pagkakataong ito, ginawa ni Zhao Fang ang lahat at pansamantalang inalis ang paghihigpit sa kanyang God Spiritual Eye upang makita ang sitwasyon sa labas. Aalis na ang balyina sa grupo. Bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Ang higanting kawan ng walang limitasyong mga balyina sa karagatan ay malinaw na walang masyadong biktima sa malapit, sa makatuwid ang mga balyina ay dapat maglakbay ng mas malayo. 1,000 milya, 5,000 milya, 10,000 milya. Matapos ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay lumayo ng palayo, sa wakas ay nagsimula itong kumain pagkatapos maglakbay ng humigit kumulang 20,000 milya. Oras na, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Zhao Fang. Shua. Ipinatawag niya ang Skeletal Division Leader. Master, anong plano mo? Susuko na ba tayo sa mga mandaragat na ito at puwersahang lumayas? Iminungkahi ng Skeletal Division Leader, ngunit bahagyang umiling si Zhao Fang. Ang puwersahang pagsira ay isang kakilakilabot na plano. Ang lakas panlaban ng balyina na ito ay mas malaki pa kaysa kay Lord Wu Suo at sa 8 Desolate Sovereign Lord. Maging ang Void Space Eye slash ni Zhao Fang ay hindi ito mabantaan. Kung sumuko sila sa barko, hindi sila garantisadong mananatiling hindi masasaktan. Magsisimula tayo dito. Ngumiti si Zhao Fang at pinalaganap ang kanyang bloodline power para maging aktibo ang Ice Imperial Spear, na naglabas ng aura ng yelo at tubig. Boy! Isang alon ng tubig ang umagos sa paligid ni Zhao Fang at tumagos mula sa tuktok ng barko. Napapalibutan pa rin ng malagkit na acid ang barko, at kahit ang normal na Origin Core Realms ay hindi makaligtas ng higit sa ilang paghinga. Gayunpaman, magkaiba si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay nagsanay sa pagpapalakas ng buto at ang depensa nito ay lubhang nababanat sa pagguho. Sa kabilang banda, ang katawan ni Zhao Fang ay umabot na sa antas ng isang sovereign at ang kanyang water bloodline ay dalubhasa sa pagbawi. Boy! Sa deck, si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay parehong pumasok sa malagkit na likido. Gagamitin na sana ng huli ang 9 Deadly Yin Bone nito at pilit na gagawa ng landas palabas, ngunit pinigilan ito ni Zhao Fang. From water to ice. Ginamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Ice Imperial Spear sa loob ng kanyang katawan. Whoosh!
Agad na tinakpan ng isang layer ng liwanag ang barko at umabot sa ilang dosenang yarda. Lahat sa loob ng 100 yarda ng barko ay nagyelo. Ang lugar sa paligid ng barko ay selyado na ngayon. Magandang ideya. Hindi napigil ang mapabulalas ng Skeletal Division Leader. Hindi mapigilan ng mga normal na pamamaraan ang acid na ito, ngunit ang malagkit na likidong ito ay likido pa rin. Kapag nagyelo, hihinto ang paggalaw. Sa puntong ito, lahat ng bagay sa loob ng 100 yarda ay selyado sa yelo dahil sa lihim na pamamaraan ng bloodline ni Zhao Fang. Kumpleto na ang unang hakbang. King of Gods, Kabanata 579. Ang nakapangingilabot na Ghost Corpse First Array. Kumpleto na ang unang hakbang. Napabuntong hininga si Zhao Fang at bahagyang natuwa. Tama siya. Ang mga normal na pag-atake tulad ng kanyang Purple Destruction Wind Lightning o ang Skeletal Division Leader's Power of Death at si Yin ay hindi nakayanan ang malagkit na likido, ngunit lahat ng bagay sa mundo ay may kaaway. Walang ganoong bagay bilang pagiging perpekto. Halimbawa, ang Void Space Eye Slash ni Zhao Fang ay sinalungat ng walang limitasyong laki ng balyina sa karagatan, at ang acid ng balyina ay sinalungat ng Ice Bloodline ni Zhao Fang. Matapos mabuklod sa yelo, nawala ang lahat ng bisa ng acid. Sa kabutihang palad, ang aking bloodline ay naging mas dalisay sa nakalipas na kalahating taon, at ang Ice Imperial Spear ay maaaring magpalabas ng higit na lamig ngayon. Maswerte si Zhao Fang. Ang lahat ng ito ay dahil sa aura mula sa Ancient Dream Realm. Kung ginamit niya ang kanyang bloodline power pagkatapos niyang umalis sa Purple Saint Ruins, magiging mahirap na isil ang acid sa loob ng 100 yarda sa yelo. Kapag ang malagkit na likido ay dumating sa loob ng radius ng layer ng yelo, mawawalan na ito ng kakayahang gumalaw. Malamig. Ang sentro ng ice zone ay ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Bagamat ang mga materyales ng Blue Lightning Sea Sky Ship ay napakatigas at mayroon itong protective array, ang mga tao sa loob ng barko ay apektado pa rin. Si Lulan Jishui at ang kumpanya ay sininok, at parang magyayelo ang kanilang dugo. Higit pa rito, ito ay ang pinakamaliit na labi ng lamig. Hindi man lang ito maituturing na bahagi ng mismong pag-atake. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang bloodline power ni Zhao Fang at ang Ice Imperial Spear. Master, lahat ay napapalibutan ng yelo. Nagmura ang Skeletal Division Leader. Maging ang katawan nito ay nagsimulang manigas. From ice to water. Ngumiti si Zhao Fang at ginamit ang kanyang bloodline power para gawing tubig ang panloob na layer ng yelo. Ang kapangyarihan ng tubig ay nerabsorb muli ng kanyang bloodline. Ang gitna ng yelo na nakapaligid sa barko ay may butas habang ang isang bahagi nito ay natunaw. Magandang ideya. Mahuhulaan ng Skeletal Division Leader ang susunod na hakbang ni Zhao Fang. Ngayon na ang isang bahagi ng yelo ay nawala, mayroon silang isang layer ng espasyo. Ang ikalawang hakbang, iset up ang array. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power para mapanatili ang yelo habang ang Skeletal Division Leader ang nag-set up ng array. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila at 100 sinumpaang multo bangkay ang lumitaw sa itaas ng barko. Kumalat ang isang madilim na ambon na nagliliwanag ng nakayayanig na langit. Maging ang mga nasa half-step na Origin Core Realm ay banta kung hawakan nila ang kaunting bahagi nito. Isara mo, utos ni Zhao Fang. Ito ang totoong anyo ng Ghost Corpse First Array. Ang maximum na saklaw na maaari nitong kumalat ay 5 o 6 na milya. Kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corpse First Array at i-condensed ito sa loob ng ilang dosenang yarda, kung hindi ay masisira nito ang yelo. Idirekta ang sumpa. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang nag-order muli. Naiintindihan. Nagliwanag ang mga mata ng Skeletal Division Leader. Alam nito kung anong paraan ang gagamitin ni Zhao Fang para harapin ang balyina. Ang mga lantang puting kamay ay tumalon mula sa madilim na ambon. Ang mga duguan, lantang mapuputing kamay na ito ay hindi makikita ng mata, at ang mga ito ay napakahirap na matukoy gamit ang spiritual sense. Para silang mga multo. Malamig. Lahat ng nasa loob ng barko ay nakaramdam ng lamig sa kanilang kaluluwa. Pumunta ka. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na watawat,
at libo-libong tuyong puting kamay ang humawak patungo sa mga organo ng balyena. Ang kakaiba ay ang kapangyarihan ng sumpa ay nakabatay sa dimensyon ng kaluluwa at hindi nakakaapekto sa yelo. Shua! Shua! Libo-libo at libo-libong dagwang puting kamay ang humawak sa yelo at kinain ang dugo at laman ng balyena. Kaya ito ang kapangyarihan ng sumpa. Nakikita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng sumpa. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ginamit ng Ghost Corpse Cursed Array ang kapangyarihan ng mga Ghost Corpses at ang kanilang puot. Ito ang Ghost Corpse Cursed Power. Sa kasalukuyan, ito ay isang tunay, dalisay na sumpa. Ang kapangyarihan ng sumpa ay direktang nakakaapekto sa target at hindi nakikita. Bumalik sa Azure Flower Continent, kung ang isang True Spirit Realm expert ay pumasok sa Forbidden Ground of 100 Graves at naantig ng kapangyarihan ng sumpa, ang sumpa ay mananatili pa rin sa kanila kahit na sila ay umatras. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng Skeletal Division Leader ang mas malakas na sumpa sa mga organo ng balyena. Woo! Ang 10 milyang haba na balyena ay umungal ng malalim at nagsimulang manginig. Halata na ang balyena ay nagsimulang makaramdam ng hindi komportable, ngunit ang problema ay tila nagmumula sa mga panloob na organo nito kaya't wala itong magagawa. Pagkatapos na atakehin ng kapangyarihan ng sumpa, ang apektadong nilalang ay magsisimulang patuloy na mawalan ng lakas ng kanilang buhay. Siniyasat ni Zhao Feng kung paano umatake ang kapangyarihan ng sumpa. Kung ang mga normal na eksperto ay nahuli ng sumpa, bababa ang kanilang buhay kung hindi lang sila mamamatay kaagad. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng sumpa ay kumain ng life force at nabawasan ang haba ng buhay ng kalaban. Ho! Lalong duguan ang mga lantang puting kamay matapos kainin ang laman at dugo ng balyena. Hihihi! Kahit na ang isang Great Origin Core Realm expert ay hindi makakatagal kung ang kapangyarihan ng 100 Corpse Curse ay naisaaktibo sa loob ng kanilang katawan. Tumawa ang Skeletal Division Leader. Tumayo ito at si Zhao Feng sa deck at hindi nang ahas na hawakan ang kapangyarihan ng sumpa. Gu! Gu! Ang walang limitasyong balyena sa karagatan ay umungol at naging sanhi ng pag-ikot-ikot ng karagatan. Ang problema sa loob ng katawan nito ay nagsisimula ng kainin ang mga organo nito. Ang mas nakakatakot ay ang sumpa ay walang limitasyon. Walang pagtakas sa sandaling nahawaan. Nagpupumiglas pa rin ang balyena makalipas ang isang oras, ngunit hamina ang aura at resistensya nito. Talagang karapat-dapat itong maging isang pangunahing figurehead sa karagatan. Ang life force nito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang normal Great Origin Core Realms ay matagal nang namatay kung ang kapangyarihan ng sumpa ay kumalat sa loob ng kanilang katawan. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang buntong hininga. Sa sandaling ito sa oras, ang sumpa ay naging dahilan upang ang balyena ay pumasok sa isang mahinang estado. Iwasan ang puso, sabi ni Zhao Feng. Sa pamamagitan ng inspeksyon ng kanyang God Spiritual Eye, nagbigay siya ng mapa ng mga organo ng balyena sa Skeletal Division Leader. Itinuro ng Skeletal Division Leader ang sumpa sa mahahalagang bahagi ng katawan ngunit iniwasan ang puso. Ang kakanyahan ng dugo sa puso ay ang pinakamahalagang kayamanan mula sa walang limitasyong balyena sa karagatan. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay maaaring magtaas ng estado ng pagiril ng isang tao at may kakayahang baguhin ang isa muli. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Iniisip niya pa rin ang tungkol sa Heart Blood Essence. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng balyena na ito ay nalampasan ang normal na Great Origin Core Realms, at ang estado ng pagkatao nito ay mas mababa lamang sa isang Void God Realm. Ho! Ang kapangyarihan ng sumpa ay patuloy na bumababa sa enerhiya at kaluluwa ng balyena, at naramdaman ni Zhao Feng na ang katawan ng balyena ay nagsisimula ng matuyo habang ang buhay nito ay hinihigop. Boom! Bam! Nagpaikot-ikot ang balyena sa karagatan at paminsan-minsan ay lumalabas sa ibabaw. Dahil sa problema nito, nabaliw ito. Makalipas ang kalahating araw, ang walang limitasyong balyena sa karagatan ay nahihirapan pa rin, ngunit ang aura nito ay mas mahina kaysa dati. Master, masyadong malaki ang katawan ng balyen. Ang isang normal na Great Origin Core Realm ay maaaring namatay ng 12-dosenang beses na. Ang pagpatay dito ay malamang na tumagal pa ng ilang araw. Sabi ng Skeletal Division Leader, at nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng.
Natakot siya na mas maraming walang limitasyong mga balyina sa karagatan ang maakit, ngunit sa kabutihang palad, ang balyina ay nabaliw at nawalan ng direksyon. Sa walang limitasyong karagatan. So, isang kulay abong barko na anyong piteng ang tumawid sa karagatan. Walang limitasyong balyina sa karagatan. Napakalaki ng isang ito. Ito ay malamang na hindi isang normal na walang limitasyong balyina sa karagatan. 12 ng mga figure ang lumitaw sa barko. Bawat isa sa mga figure na ito ay may aura na uhaw sa dugo, at ang pinuno ay isang masamang mukhang lalaki sa pilak na nakatingin sa balyina ng hindi sigurado. Ang balyina na ito ay halos 10 milya ang haba. Marahil ay hindi na natin kayang punan ang mga puwang sa mga ngipin nito. Tiningnan ito ng mga pirata ng may takot at paggalang. Ang aura mula sa halimaw na ito ay sapat na para manginig ang mga puso ng mga normal na sovereign. May mali. Ang balyina ay tila nagkaroon ng sakit at mahinang nahihirapan. Ininspeksyon ito ng pinuno gamit ang kanyang spiritual sense at nakitang may mali. Pagkatapos mag-inspeksyon ng ilang sandali, umatras. Utos ng lalaking naka-silver. Bagamat nagkaroon siya ng cultivation ng Origin Core Realm, wala siyang laban sa isang hayop sa antas na ito. Hindi niya magagawang lapitan ang balyina sa kanyang lakas, at ang isang pitik ng balyina ay maaaring patayin silang lahat. So, hindi nagtagal ay umalis ang barkong pirata sa kinaroroonan ng balyina. Boom! Bam! Ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay nakipaglaban, ngunit ang aura nito ay bumababa. Makalipas ang kalahating araw, dumaan ang isa pang grupo ng mga eksperto at negosyante, ngunit nakaiwas sila sa balyina nang makita nila ito. Sa kalaunan. So, isang malakas na aura ang sumilay sa kalangitan at naging dahilan ng pag-ikot-ikot ng Heaven-Earth Yuan Chi. Basag. Itinulak ang ambon sa harap ng napakagandang puwersang ito. Ang langit ng walang limitasyong karagatan ay nakulayan ng madilim na berdeng kulay. Great Origin Core Realm. Parehong naramdaman ito ni Zhao Feng at ng Skeletal Division Leader sa loob ng katawan ng balyina. Ilang paghinga mamaya. Shua. Isang matanda na may kasamang lalaki at babae ang bumaba sa lugar. Walang limitasyong balyina sa karagatan. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang habang lumalakas ang kanyang aura. Walang limitasyong balyina sa karagatan. Kaya isa ito sa mga maalamat na hayop sa karagatan. Ang lalaki at babae ay nasa pagitan ng edad na 20-30. Ang lalaki ay gwapo habang ang babae ay maganda. Bagamat pareho silang mula sa nakababatang henerasyon, pareho silang nakaabot sa True Lord rank. Ito ay 1 in 8,000 chance. Ang estado ng pag-iral ng balyina na ito ay malapit sa Void God Realm at kahit na ang mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay hindi nito katugma, ngunit tila ito ay nasugatan. Ito ay nawalan ng maraming puwersa ng buhay at naging mas mahina. Nagningning ang mga mata ng matanda. King of Gods, Kabanata 580. Hukayin. Asensya ng dugo sa puso. Nagliwanag ang mga mata ng pares ng mga kabataan, at ang gwapong lalaki ay labis na nasasabik dahil tila narinig na niya ang mga alamat noon. Mukhang ang kakanyahan ng dugo ng puso ay may kakayahang baguhin ang isa muli. Kung ang isang tao ay naliligo dito, ito ay nagpapataas ng estado ng pag-iral at pundasyon. Tama iyan. Ang matanda na nakasuot ng plain shirt ay tumango. Ang dugo ay kapaki-pakinabang kahit para sa mga soberano. Kung makakaligaw kayong dalawa sa Heartblood Essence, masisiguro kung magkakaroon kayo ng katawan at estado na katumbas ng half-step Origin Core Realm, at ang mga pagkakataong makapasok sa Origin Core Realm ay maging mas mataas. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang dalawa. Ang cultivation ng dalawa ay nasa early stage at late stage ng True Lord rank. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago sila makapasok sa half-step na Origin Core Realm, lalo na sa Origin Core Realm. Masasabing ang asensya ng dugo ng puso ng isang walang limitasyong balyina sa karagatan ay maaaring magbago ng potensyal ng isang tao. Higit pa rito, ito ay isang pangmatagalang benepisyo ng walang anumang downsides, hindi tulad ng mga table task o iba pang mapagkukunan na mag-iiwan ng mga nakatagong komplikasyon. Higit pa rito, ang estado ng pagkakaroon ng balyina na ito ay hindi normal. Malamang mas mababa lang ito sa maalamat na walang limitasyong Ocean Whale King.
Bulong ng matanda sa nakanormal na damit. Ang kakanyahan ng dugo sa puso ng balyina na ito ay malalampasan ang iba pang mga balyina. Kung patuloy kong gagamitin ang dugong ito, itutulak nito ang aking katawan at estado ng pag-iral patungo sa Void God Realm. Bagamat hindi nito madaragdagan ang pagkakataon kong makapasok sa Void God Realm, at least magkakaroon ako ng mas matibay na pundasyon. Bumilis ang tibok ng puso ng matanda, walang sino man ang hindi masasabik kung magkakaroon sila ng pagkakataong mapataas ang kanilang estado ng pagkatao. Hindi maraming tao sa ibaba ng Void God Realm ang makakalaban sa asensya ng dugo ng puso. Third Elder, gaano kakitiwalang kaya mong patayin ang balyina na ito? Tanong ng magandang babae. Hihihi. Magpahinga ka. Ang walang limitasyong balyina sa karagatan na ito ay napakahina sa ngayon at malamang na mayroon lamang 20 hanggang 30% ng buong lakas ng labanan ang natitira. Bukod pa riyan, kasing laki ng bulwagan ang puso nito, na sapat na para sa inyong dalawa. Maaari ko itong bawiin at dagdagan ang lakas ng angkan. Nakangiting may kumpiyansa ang matanda. Pagkasabi nito, nagpadala siya ng palad na tumutulak patungo sa balyina. Ang kapaligiran sa loob ng 12-dosenang milya ay nagbago sa harap ng isang Great Origin Core Realm. Boom! Isang madilim na berdeng palmlight ang tumama sa ulo ng balyina. Simbolo ng Mystic Sky Dark Energy. Ang figure ng isang palad ay namuo sa hangin at nagsimulang lumaki. Ang mas hindi kapanipaniwala, ang Mystic Sky Dark Energy symbol ay dahan-daang lumulubog sa ulo ng walang limitasyong balyina sa karagatan. Woo! Ang walang limitasyong balyina sa karagatan ay umungal at nagpupumiglas habang nagpapakita ito ng masakit na ekspresyon. Sa sandaling ito sa oras, 80 hanggang 70% ng mga organo nito ay naapektuhan ng kapangyarihan ng sumpa, at ito ay nasa huling hininga nito. Hahaha. Mas mahina pa sa inaakala ko. Tumawa ang matanda habang umiiwas sa isang alon na nalikha mula sa pag-flip ng balyina. Sa kasagsagan nito, ang balyina ay maaaring lumikha ng buong tsunami na may isang pitik at malubhang makapinsala sa normal na Origin Core Realms. Sa loob ng katawan ng balyina. Master, may Great Origin Core Realm Sovereign Lord sa labas. Nag-aalala ang Skeletal Division Leader. Ramdam nilang lahat kung gaano kalakas ang Great Origin Core Realm. Ginamit ni Zhao Fang ang Void Space Eye / para piliting ibalik si Lord Wusuo, na nagdadala ng panganib sa kanyang sarili sa proseso. Mula sa layunin ng Great Origin Core Realm na ito, ang isang ito ay tila mas malakas pa kaysa kay Lord Wusuo. Hihihi, habang pinipigilan ng Great Origin Core Realm na iyon ang balyina, ito ang perpektong pagkakataon na kunin ang asensya ng dugo ng puso. Ngumiti si Zhao Fang. Kakanyahan ng dugo sa puso. Hindi napigilan ng Skeletal Division Leader na mabigla. Sa ganitong sitwasyon kung saan may panganib sa loob at labas, iniisip pa rin ni Zhao Fang ang asensya ng dugo sa puso. Kahit na magtagumpay sila, madali bang sumuko ang Great Origin Core Realm na iyon sa labas? Shua! Inalis ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corpse Cursed Array at gustong makita kung paano makakamit ni Zhao Fang ang kanyang layunin. Kailangan muna nating masira ang larangang ito ng acid. Sabi ni Zhao Fang. Hindi masyadong mahirap gawin ito sa puntong ito dahil ang balyina ay nawalan ng higit sa kalahati ng life force nito. I freeze. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at ang Ice Imperial Spear habang pinalamig niya ang buong lugar. Ang kahirapan sa paggawa nito ay mas mababa kaysa sa huling pagkakataon. Buksan ang isang landas. Ibinigay ni Zhao Fang ang susunod na gawain sa Skeletal Division Leader. Boom boom boom. Walang ekspresyong ginamit ng Skeletal Division Leader ang Phantom ng 9 Deadly Yin Bone at gumawa ng tunnel sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtulak ng armas. Ang proseso ng paglikha ng tunnel ay mas madali kaysa sa inaasahan, higit sa lahat dahil sa ang katunayan na, pagkatapos na ang balyina ay nawala ang karamihan sa kanyang life force, ang acid ay nawala ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. Higit pa rito, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power para gawing solid ang malagkit na likido, na nagpapahintulot sa Skeletal Division Leader na madaling makagawa ng tunnel. Noong nagtatrabaho ang dalawa, ginawa nila ang lahat para itago ang kanilang aura sakaling maalarma ang Great Origin Core Realm sa labas. Sa kabutihang palad,
Ang katawan ng balyena ay napakalaki at nagsisilbing hadlang, kaya natakpan ang kaguluhan sa loob. Tara na, inutusan ni Zhao Feng si Lulan Jishui. Naiintindihan. Pinamahalaan ni Lulan Jishui at ng kumpanya ang barko at itinuro ito sa tunnel patungo sa labasan. Kumaliwa, pagkatapos ay pakanan. Sinuri na ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang istruktura sa loob ng katawan ng balyena. Ilang sandali pa, ang barko ay sumasara sa puso. Pang! 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 Ang tunog ng tibok ng puso ay nagdulot ng malaking presyon, at ang mga mandaragat ay nadama na hindi makahinga. Kung hindi dahil sa katotohanang napakahina ng balyena, hindi maglalakas loob si Zhao Feng na pumunta sa puso nito habang ito ay nabubuhay. Kung ang balyena ay nasa tuktok nito, ang kalabog mula sa puso nito ay maaaring maging sanhi ng normal na mga sovereign na sumabog. Ang puso ng balyena ay kasing laki ng isang maliit na palasyo, at ito ay kumikinang na asul at pula. Paano natin dapat pangalagaan ang gayong malaking puso? Kakaiba ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader. Natahimik sandali si Zhao Feng bago siya nagpasya na gamitin ang lumang paraan. I freeze. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at isang malamig na hugis lotus na liwanag ang kumalat sa puso. Gayunpaman, ang puso ng balyena ay napakalaki at hindi maaaring ganap na magyelo kaagad. Tama na ito. Tumanggo si Zhao Feng. Ang half-frozen ay sapat na. Sa katunayan, kung ito ay ganap na nagyelo, ang balyena ay mamamatay, na hindi maganda para sa kasalukuyang sitwasyon. May naramdaman ang matanda sa labas na umaatake. Ang paglaban ng balyena ay biglang naging mas maliit. Kapitan, ano ang dapat nating gawin? Hindi naintindihan ni Lulan Jishui at ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang puso ng balyena ay kalahating nagyelo, at ang pagyanig ng katawan nito ay mas mahina. Walang emosyong sinabi ni Zhao Feng ang isang salita, hukayin. Miyaw miyaw. Pagkasabi niya noon ay tumalon ang munting pas ang magnanakaw gamit ang pala. Basag. Basag. Itinulak ng munting pas ang magnanakaw ang pala sa puso at nagsimulang maghukay. Halos lumuwa ang mata ng lahat. Nagulat din ang Skeletal Division Leader, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi ito ang eksaktong unang pagkakataon na ginawa ito ni Zhao Feng at ng maliit na magnanakaw na pusa. Lahat, magtrabaho na. Inilagay ni Zhao Feng ang isang kamay niya, na kumikinang na may simbolo ng Ice Lotus, sa puso. Habang lumalakas ang kanyang bloodline, naunawaan ni Zhao Feng kung paano gumamit ng mga secret bloodline technique na hindi limitado sa Ice Imperial Spear lamang. Habang ang kanyang linya ng dugo ay nagbabalik sa kanyang ninuno, nagawa niyang samilaw ang ilang malabong impormasyon. Gawin natin ito. Ang lahat ay naglabas ng ilang mga kagamitan o armas at nagsimulang maghukay sa paligid ng puso. Ang mas mahihigpit na seksyon ay ibinigay sa maliit na pasang magnanakaw. Shoo! Ang maliit na pasang magnanakaw ay iwinagayway ang mahiwagang punyal sa paligid at madaling tumaga sa matigas na bahagi ng puso. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha sa paggawa ng tsaa sa ibang pagkakataon, ang puso ay pinutol mula sa balyena. Sa kabutihang palad, tinatakan ni Zhao Feng ang lugar sa yelo kung hindi ay nagsimulang damaloy ang dugo kung saan-saan. Kunin. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang kamay at inilagay ang napakalaking puso sa kanyang interspatial ring. Sa kabutihang palad, ang singsing na ito ay ibinigay sa kanya ng Purple Saint Partial Spirit at may mataas na ranggo, kaya kasya ito sa puso. Ano ang nangyayari? Nalaman ng nakashirt na elder sa labas na may mali. Ang balyena sa harap nila ay naging lubhang mahina at nawalan ng kakayahang lumaban. Umaagos ang mga agos ng dugo mula sa katawan nito, na namamatay sa pula ng karagatan. Sa sandaling iyon, isang maliit na kulay abong barko na natatakpan ng mga tipak ng yelo ang bumaril mula sa bibig ng balyena. Sinong nandyan? Ang matanda ay likas na sumigaw, at ang aura ng isang Great Origin Core Realm ay pinilit ang lugar. Tumalon ang puso ng lahat ng nasa barko. Salamat sa pagligtas sa amin, Senyor. Si Zhao Feng ay lumabas at nagpapasalamat na yumoko sa matanda. Lahat ng tao sa loob ng barko ay hindi maiwasang pawisan ng malamig. Tila sinusubukan ni Zhao Feng na lampasan ang isang Great Origin Core Realm. Mga negosyante kayo na kinain ng balyena.
Inisip ito ng matanda at hindi nagtagal ay naunawaan niya ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang barko ay kinain ng walang limitasyong balyina sa karagatan. Habang nag-uusap ang dalawang panig. So, isang malaking barkong pirata na may halos 100 figure ang lumipad. Ang ulo ng barko ay nasa hugis ng isang tatsulok. Narito rin ang Metal Triangle Pirates. Hindi napigil ang mapabulalas ng matanda. 3 Origin Core Realm Aura ang lumitaw mula sa barko, at ang pinakamalakas sa kanila ay nakarating sa Great Origin Core Realm. Hahaha. Palibutan sila. Isang mapagmataas, nakakaalog dagat na tawa ang nagmula sa barko.